Sorry, Bol Namaste. So, tatagalogin ko na lang para maintindihan natin kasi pag masyadong technical, saka mahirapan tayong alamin yung simple-simple bagay. Babasahin ko, tapos makikita natin yung sarili natin, tayo. I'll read this verse from Srimad Bhagavatam, and then we will discuss it in such a way that it's connected with our lives. Ibig sabihin, babasahin ko to at pag-usapan natin, konektado sa buhay natin. Okay? Hindi yung buhay ng iba. Kasi sa study program natin, dapat malaman natin kung ano yung downside ng conditioning natin, kung ano yung nagpapahirap sa atin, at ano na naman yung magbibigay sa atin ng tamang direksyon, tamang kaalaman para makagawa tayo ng desisyon na tama para sa kabutihan natin. Is it clear sa inyo? Is it clear? So the main problem that everybody is facing here is material disease. And material disease is about the false ego wherein we identify ourselves as the body. And when we are conditioned by the three modes of material nature, we try to dominate material nature. And in the process, we become dominated. So, ang sakit talaga natin ay material disease. We identify with this body, security natin itong body na to, dahil condition tayo ng three modes na material nature, at ang hinahanap natin, kaligayahan, security, para maprotektahan tayo ay ang pagsunod sa isipan natin dahil gusto natin kontrolin yung nakikita natin through the senses, itong material na to. Okay. So, klaro yan? Naintindihan niya? So, babasahin ko muna yung isa rito kasi nag-uusap dito si Narada Muni at King Prachinabarhi. King Prachinabarhi. Binibigyan ng instruction yung king. Kasi yung pinag-usapan natin last time, tayo may kingdom. Ito, katawan na ito. Okay. So napapansin nyo every time na may aalis sa katawan at walang kaalaman kung sino sila, napakahirap. Kasi ang pinaka-security nila ay huwag umalis sa katawan. Dahil yung condition, dahil yung living entity, eternal, ang problem, na condition siya na akala niya siya yung katawan. Ay yung katawan, parang damit na, ay ukay, pag luma na, iwan nyo. Kasi kung titignan nyo maigi, yung katawan nyo na nasa bata pa kayo, yung baby body, yung young girl's body, young lady's body, wala naman lady, ngayon di pa man kayo lady, young girl's body pa lang. Okay? Senior citizen body, at aalis kayo. Okay. So ngayon, yung living entity na condition dito sa material world, at ang pinaka-happiness niya, security niya, ay ang pagstay sa katawan. Kasi dahil sa kakulangan ng kaalaman kung sino siya, akala niya, kailangan hindi ako umalis sa katawan. Kaya mapapansin nyo, pag tinuhaan ng COVID hindi pa man dapat din umalis kasi kaya pa man sanang, kasi yung virus ilang araw lang naman, kung hindi talaga matindi yung tama at hindi weak yung immune system nyo, yung virus na yan, it will just die after a while. Kung malakas yung immune system nyo, mag-survive. Okay? Pero ang problem, dahil karamihan ng mga nag-pass away, not all, yung worry nila, mamamatay ako. Okay. Mamamatay ako. So, sobrang stress, inatake sa puso. COVID daw. Okay? Karamihan ganun. Pero kung titignan nyo, bakit? Bakit? Kasi na-condition tayo na, akala natin, yung false bodily identification, yan yung burden. Yung conditioning natin sa pag-identify na tayo ay material. Tayo ang katawan. Yan yung burden. So ngayon, paano natin ginagawa
managang o kaya we depend our conditional state. Paano tayo natin dinidepend ang conditional state natin? We struggle very hard to manipulate material nature, and not only that, we try to control, to perpetuate yung existence ng conditioning natin. Dahil nag-identify ka na sa katawan eh. Kaya iniisip mo, kailangan ma-maintain ko yung security ko, yung happiness ko, yung shelter ko. Pero kung ignorante ka, tawag nila igno. Pero hindi dahil mayabang ka na, sabi mo ignorante ka mang yun, dili. Kasi ignorance is not an excuse. Pag hinawakan mo yung apoy, bata, matanda, pag hindi niya alam, masusunog siya, mapapaso siya. Ngayon, kung ignorante tayo kung sino tayo, then that will be the consequence. Ngayon, nabigyan man kayo ng kaalaman kung sino kayo, alam na natin kung sino tayo, then ito yung babasahin ko. Ma-remember pa nyo, you are the person in this kingdom, this body. Naalala pa nyo yan? Hindi na nyo maalala? Na ikaw yung nanonood sa pinto ng kaharian mo? Ano yung mga pinto na yun? Yung senses. Ngayon, kung nag-identify ka sa katawan, nag-identify ka sa kingdom, yung search mo ng happiness ay through sensual enjoyment. Hindi ka witness na nanonood lang. Kaya, laging inisip mo, may kakulangan. Laging kulang kasi kailangan mag-struggle ka para masatisfy yung sensual enjoyment. Either seeing, touching, tasting, mag-struggle ka. Kasi yun ang mundo mo eh. Ngayon, isipin mo na lang, ilagay yun sa sitwasyon na nagkasakit ka. Anong worry nung nagkasakit, nasa ospital? Mamamatay ako. Ano yung napakasakit? Iiwan mo yung akala mo na security mo, happiness mo. Pero hindi mo alam, yun pala yung cause ng suffering mo. Nag-identify ka sa cause ng suffering. Itong katawan na to, na ayaw mong iwan. Pero gusto mo ng kaayusan. You want a stable, wholesome experience. Pero ang problema, yung shelter mo, yung source ng suffering. So, naintindihan nyo maigi yan? So, tama na yung paek-ek-ek dyan, tama na yung mind trip, okay? Kasi kung puro ganun yung ano nyo. Kasi the reason I talk to you, I don't wanna, kaya nagtataka kayo, hindi namin kayo kinakausap, hindi namin kayo masyadong chinichika-chika rito, kasi ayaw namin kausapin yung utak nyo. Intindihan nyo? Gusto kong kausapin kayo. You ba? So, kailangan, you follow the process, how you can be aware of who you are. Kaya pagkausap kita, makikita mo, pagsasabihan kayo ni Chalila o ng mga teacher nyo, mga elder, hey, wag ganyan. Kasi sinusunod nyo yung isipan nyo. Ngayon, na-condition kayo sa modes ng material nature at akala nyo, yun yung the way people should be relating to you. About your false ego. About your false image. Is it clear sa inyo? Clear sa iyo, Brinda? So, stop dealing with us, with your mind. Okay? You must be able to be aware of who you are. Kaya yun yung process na ginagawa natin araw-araw. Kaya ako diniscuss to sa inyo ngayon para magkaroon ng closure yung problema natin. The living entities are trying to counteract different miserable condition pertaining to providence. About God. Okay? Providence. Divine providence. Lahat ng bagay. Dito. The living entities are trying to counteract different miserable condition pertaining to providence. Yung destiny ba? Lahat ng individual na nandito gustong makaikyat sa suffering. Dahil by nature, lahat tayo, ayaw natin ng suffering. Sinong gustong hindi huminga? Sino yung aware na humihinga ka? Ikaw, di ba? Naintindihan niya? Sino yung aware na kumukuruk-kuruk yung tiyan nyo, na nangihina na kayo, hindi kayo kumakain, hindi kayo umiinom? Kayo. Pero pag nag-identify kayo sa body, what will happen? Worried ka. Worried ka na yung source ng suffering mo, iiwan mo at the time ng death dahil nag-identify ka sa damit mo. Is it clear sa inyo? Is it clear? Kaya yung nasa ospital, nandun,
Ha? Mamamatay ako! Ayaw ko pa mamatay! Dok, tulungan niyo ako! Ayaw ko pa mamatay. Lando na naman yung ano. Pero may gustong pumanaw na kayo. Yung nakatayo doon na nakabarong Tagalog, na may daladalang plano. Yung alam yung funeral plan? Either St. Peter, Pico, nandun na yun, nakahintay. Yun na naghihintay, umalis kayo. Kayo naman, nandun kayo, iniisip nyo, ayaw ko pa umalis. Nandun sila, sana umalis na yan. Kasi, nandun din yung nagbabantay na nagre-report. May mga dicer din sa ospital. Na pag nalaman na, oy, mamamatayan sa COVID, tawag agayan. May mamamatay, kausapin ko na. Sabihin ko, pamilya kita, pamilya ko, dito tayo sa St. Jude. Okay? Meron agad siyang tip, porsyento. Kaya naghintay sila kung sino mamamatay. Eh kayo lahat, pag may sakit, madali na ako sa ospital. Kailangan ko mabuhay. Nandun lahat yung naghihintay na mamatay kayo. Okay? Nakikita ba nyo? Other living entities or the body and the mind still they must remain conditioned by the laws of nature despite all attempts to counteract these laws. Masi anong gawin nyo? By nature, the body will undergo changes. Magbabago yung katawan. Tatanda ka rin. Alam mo? Ano yung kanta na yun? Tatanda daw kayo. Okay? Ano yung kanta na yun ni Chalila na kinakantin nila? Oh, lilipas ka rin. Lilipas yung katawan nyo, problema. Yung security nyo, yung katawan nyo. Di ba? Lisod yun, buhian. If your security is your body, divine providence, the body will suffer. You leave the body because the body will undergo changes. It comes to a point, it gets yung building blocks, yung molecules, yung atoms, the building blocks of the body, they come together because you're there. Nandito ka sa katawan nandiyan ka sa katawan. Pero pag umalis ka, yung building blocks magbe-breakdown. Ibig sabihin, yung existence ng body nakadepend dahil nandiyan ka. Is it clear? Pero, tignan nyo yung concept ng idea ng gusto nila pag nasa ospital. Dok, ayaw ko mamatay. Patay, COVID. Okay. Nandun na may ako na una, may mga gimmick pa yan sila. Paryente na ako na siya. Dito na siya dalhin sa St. Paul. Sabi ng isa, hindi, nauna ko yun. Okay? Doon sa St. Jude. Okay? Nandun na yung nakatayo, lahat. Tapos alam nyo, pag sa ospital, hindi ka makahinga, nandun lahat yung gadget mo na, oxygen. Okay? Pag nakita nila, tininining tanggalin yun, bunalan ka ba? Unang bunal, kuryente, boom! Lukso ang lawas. Okay? Pildi si Pacquiao Hindi pag hit kaya, upo ang baskog na may nurse doon na baskog kayo. Okay? Ikaw, tulungan niyo ako mabuhay. Pag ganun siya, bug. Okay. Das, hindi huminga. Dakong problema. Hindi ba, gusto mo malinis ka parate? Mayroon doon, alimbawa, mayroon doon yung katulong ng nurse na mouth-to-mouth resuscitation. Yak, puro bulok yung ngipin. Baho ang baba. Okay, ikaw. Deadball ka. Napansin niya? So, you laugh, pero it's so, pag kayo nandun at kayo yung attached sa katawan na yon, natatawa kayo, pero our friend, si Richard nga, may friend kami, pinupunta namin ni Richard parate. Sabi na, dati kasi yun, he was able to come in contact with the pure devotee of Krishna.
At during that time, sabi sa kanya ni Srila Prabhupada, what's your word? At hindi lang yun. Unang tanong niya, may anak siya na bangga sa kalsada, maliit. Kasi laki ni Krishnadasi, tumawid, nasa kasaan, dead ball. Tapos worry siya. Sabi ni Srila Prabhupada sa kanya, don't worry about your kid, he's with Krishna. Okay? Tapos what's your work? Tinanong siya. Sabi niya, I'm a baker. So what do you bake? You bake cookies and everything. Oh, it's a very nice devotional word. Because after baking, you can offer to Krishna and distribute prasadam. So Srila Prabhupada's really pleased with what he's doing. Okay? So nung time na nag-chant siya, then came a time na he decided to stop. Okay? Lumihis siya ng daan. Imbis sa tamang daan, in the right direction about your true identity, na sinundan niya yung isipan niya. Kasi sinubukan niyang, siguro, inisip niya, dito ako. Okay? Dahil mahilig man, dati, musikero siya, magaling siya tumugtog. Mga kanta niya, My Sweet Lord, Hare Krishna, tinachant niya yan. Okay? Tinachant din niya, All Things Must Pass Away. Kinakanta niya dati yon. Pero nung nandun na siya lumayo na siya, para hindi mo magawa mo yung gusto mo na talagang matanggap mo, kailangan mailusyon ka eh. Kailangan lokohin mo sarili mo na walang katotohanan lahat yan. Ang katotohanan yung dictate ng maya, ng mind. So kumakanta ka na doon, nandun ka, kumakanta ka na sa bar, nandun lahat yung nagiinuman sa harapan mo. Dahil na-enjoy mo mang kumanta na. So kanta ka doon, you got a friend. Okay? Naghanap ka ng kaibigan. So nandito siya kumakanta. Okay? Pabalik-balik. Taon-taon. Ilang taon? Siguro mga 15 taon. You need a friend. You need a friend. Sinong friend? Kasi lahat umaalis sa katawan eh. Ha? Sinong magiging kaibigan ko? Kayo, sino magiging kaibigan nyo? So, sa description sa Bhagavad Gita, dinescribe doon, yung living entity, tayo, lagi tayo may kasamang kaibigan, si Krishna. Nasa puso, katabi natin si Krishna. Pero hindi natin siya marinig dahil iba yung pinapakinggan natin. Eh. Hindi Krishna M, kundi Maya M, yung frequency Maya. Hindi yung Krishna, the holy names. Kaya pinapakinggan mo yung budul-budul na mga sound. Okay? Kaya wala ka sa katotohanan para magawa mo mag-identify sa kamatayan. Na ayaw mo pa rin iwan maski paalis ka na. Napakasakit nun yung nandun ka. Ako, inisip ko nga, ang masakit, pag-aalis ka sa katawan dahil inisip, dati nalunod ako, ang hirap huminga. Ha? Okay, binangungot ako, hindi ako makahinga. Ini mo, alis ka sa katawan, ma-experience mo na. Pero yung mamamatay, na aalis sa katawan, na by force, ang iniisip niya, ayaw ko mamatay. Pero mamamatay man talaga, aalis ka sa katawan. At yung security mo yun, napakasakit. Ngayon, may sasabihin ako sa inyo na mapapansin nyo na hindi nyo napapansin maigi. Kasi nga, dahil hindi naman tayo, lahat kayo, simple lang yung pamumuhay nyo, pero Lord din kayo eh. Alam niyo yung Lord? False Lord ba? Halimbawa, nung baby ka, nasa katawan kayong baby, paglabas nyo, unang labas nyo, wah! Di ba? Pagsilbihan mo ako. Di ba? Yun. So ngayon, yung nanay mo, pag umunga ka, wah! Saksakan ka agad ng baby roll. Tahimik ka. Kaya pag gutom ka, ngayon, na-kondisyon man kayong master kayo, lagi kayong gusto nyong pinagsisilbihan kayo. Okay? Gusto nyo mag-enjoy, pero makikita nyo, dependent pa rin kayo from someone. Halimbawa, nandito ka, dependent ka sa mama mo, nasanay ka man, master ka. Kaya nung baby ka, nasa katawan ka ng baby, pag nagpupo ka, nandyan yung mama mo, wah! Punasan yung puwet mo, di ba? Pero nasanay ka man, hindi magpunas ng puwet. Kaya lumaki ka, sa katawan na yan, lagi kang, mama! Wah!
pagsilbihan mo ako, pagsilbihan. So, hindi mo ni-develop yung spiritual muscle mo. Kaya pag may problema, ang shelter mo, yung nagsisilbi sa'yo, dahil master ka eh. Kondisyon ka na small lord ka rin eh. Kaya, hindi ka parang yung bata, hindi natutong maglakad. Hindi natutong, lagi na lang pag may problema, gusto niya mag-control. Kaya pag may problema kayo, tatawag kayo, Mama, padalan mo ako dito. Pagsilbihan mo ako. Pero hindi nyo napapansin, yung shelter nyo, darating ang panahon, mawawala yun. Kaya dapat may understanding kayo. Matuto kayo maglakad. Hindi parate na, kaya dito sa process natin, ay you're being taught na when you pupu, you wash your ass. Kayo yung magpunas ng puwit nyo. Hindi na kailangan tanungin pa nyo kay Sir Nay, Sir, magpupunas ba ako ng puwit? Pero ginagawa nyo, na-condition man kayo pag ganun. So pag may problema kayo, paano kayong devotional service? Dahil nasanay man kayo, na-condition kayo na may nagsisilbi sa inyo, may shelter kayo. Tinuturuan tayo rito na you must have this spiritual understanding at spiritual muscle. Kayo yung mag-struggle. Kayo yung gagalaw, mag-chant. Kayo yung gagalaw, matuto para ma-develop yung spiritual muscles nyo. Para alam nyo na kailangan pag magsisilbi ka, gagalaw ka man. Yung katawan mo, pipilitin mong magising, gumalaw, magtrabaho para magsilbi. Pero nasanay ka man, pinagsisilbihan ka at ayaw mong matuto. Kaya na-condition ka sa mind mo na ikaw yung master. Kaya pag may problema, hindi ka makagalaw, hindi ka makamake ng tamang decision. Kasi nasanay ka, na-condition ka na, Wah! Wah! Lagang kagad ng nanay mo ng something. Okay? Stop that. You must engage in austerity. Okay? Kasi lagi ko sinasabi sa inyo, kung nauukol, bubukol. Kung wala kayong ginawa, kagaya ng isang bata, anak ng devotee, wala siyang ginawa kundi magbasa lang, alam niyo kilala niyo si Goofy? Kaya pag sa Islam kasi, you're goofing off ha? Si Goofy ba? Hindi niyo kilala si Goofy? Hindi yung isda na Goofy ha? Hindi niyo kilala, hindi ka na ano. So wala siyang ginawa kundi manood ng cartoons. Hindi siya natutong mag-drive. Nandun lang siya. Kagaya na na-condition tayo. Pag may problema, mama mo papasok sa trabaho, pag uwi may pagkain, kain ka lang, no, TV, cartoon. So dumating ang panahon, wala na yung nanay, tatay niya. Wala siyang alam. Para yung kaibigan ko, papa niya, kung fu master. Hindi lang yun. Pharmacologist. Magaling mag-mix ng mga, alam mo yung binibili nyo parate na mga efficacy oil, mga ganon, yung mga white flower, marunong yung tatay niya. Galing sa China yung tatay niya eh. May lumaki yun na pharmacologist, scientist yung tatay niya. Hindi lang yun, martial artist. Pero nandun naman siya, nanonood, standby, basketball. Alam niyo yung basketball, laro ng mga bobo yan eh. Wala kang dribble. Okay? Yun lang ginagawa niya. Dribble. Takbo. Para makalimutan yung hinahabol kayo ng kamatayan. Akala nyo, dinidribble kayo ni Maya. Bola yung nasa isip nyo. Kaya, yung basketball, laro ng mga bobo yan eh. Yung mga laro ng mga tanga. Pero lang kung nagbabasketball kayo para sa exercise. Pero kung sasayangin yung oras nyo, maglaro ng boba, yumakap ng bola, 0. Bokya ba? 0. So, hindi pa niya napapansin, itong hawak kong bola, pagtagal, iwan ko rin to. Saan ako papunta? Okay? So, nangyari dun sa kaibigan ko, pumanaw yung tatay niya. Okay? Pumanaw. Pagpanaw ng tatay niya, kailangan magtrabaho na siya. Matanda na yung katawan niya. Okay? So, hindi siya pwedeng, di ba, pag sa ibang country, pag dumating ka ng 18 years old, sasabihin sa'yo, Hoy, Jagannath Das, 18 anyos ka na, maghanap ka ng trabaho. Kaya dito ka nakatira sa bahay, maghanap ka ng trabaho doon. Ha? Di na yan? Ganun yung attitude, maghanap ka ng trabaho. So ang problema sa kanya, yung dapat matutunan niya, nung buhay pa yung papa niya, ano iwan sa kanya, espada na lang. Espada.
Saka yung gano'n, no, yung pang, saka bote na lalagyan ng gamot. Yun lang. Naintindihan niyo? So, na waste. Yung time tumatakbo at yung opportunity nandyan. Yung opportunity binigay sa inyo ngayon, may opportunity pa rin. Pero pag hindi nyo tinake yan, then pag napunta na kayo sa situation, yung akala nyo security, si Maya, pag hindi na kayo maka-make ng tamang decision according sa guidance ng spiritual master, sa Lord within the heart, then paano yun? Diba? Hindi naman kayo pwedeng parang baby kasi matanda naman yung katawan nyo. Hindi yung baby, okay lang kasi umiyak yung baby, hugasan yung puwit niya, lagyan siya ng paliguan siya. Kayo hindi naman pwedeng ganon. Walang gagawa para sa inyo yun. Kailangan kayo yung lumakad, kayo yung maka-experience kung ano yung dapat yung gawin. Nang tama. Kaya ito yung reason may study program. Naintindihan nyo? Naintindihan mo, Brinda? Enough of playing yung sundin yung mind nyo. Kaya you must make effort to make a decision to take shelter of Krishna. Kasi siya yung magbibigay siya ng guidance. So basahin ko ulit yung sinabi rito. Ito. The living entities are trying to counteract different miserable conditions pertaining to providence. Other living entities or the body and the mind, still they must remain conditioned by the laws of material nature despite of all attempts to counter these laws. Wala ka tayong magagawa because this place is a planet of death. Kaya anong gawa nila dyan? Quarantina, lahat yan. Quarantina, ilagay kayo doon, respiratory, oxygen, ikulong kayo, yung destiny ng katawan na to, yung providence nandyan. Because this body will grow old, experience disease, all this and death. Ang problema, if you identify with the source of suffering. Kaya inisip mo, mamamatay ako, may sakit ako. Okay. Halimbawa, kung may disease yung katawan, nag-identify ka sa katawan, sinabi sa'yo, nasa katawan ka babae, may katawan na lalaki, sinabi sa'yo, oh, Brinda, may cancer ka, stage 4, putlo na imong tutoy. Okay? Ha? Putlo niyo ko? Mamenos na ako. Di ba? Bababa ang timbang ko. Di ba? Ayaw mo. Pero ang solusyon pala, tanggalin yung disease. Nandun chemotherapy. Kung pwede, kung mag-survive ka. Yung napakasakit na yung cause ng suffering mo, kasi alam nyo, pag may cancer kayo kasi nakita ko yung may cancer, yung friend ko sa ospital, yung tutoy lang naman, yung dugo, sinisira ng virus, kasi yung cell nasisira, nabubulok, at ang baho. Hindi mo, amoy dugo na bulok, amoy nana, dugo man yan. Pero may mga kaibigan akong who are so caring, they take care of her. Paliguan siya, linisin siya, yung katawan niya, at mag-chant sa kanya until the time she left the body. Ang hirap, nakikita nila ba yung situation niya? Parang sinabi niya, pag umalis ka, at least wala ka na sa suffering. Okay? When you go to Krishna. Wala na. Hindi mo na kailangan ng katawan na source ng suffering. Pero, bakit ayaw natin umalis sa katawan? Pag oras na, ayaw ko mamatay. Hindi ka naman talaga namamatay. Yung katawan mo mamamatay. Pero dahil attached ka sa source ng suffering, ayaw mo iwan yung suffering mo. At yung nanonood sa'yo, Kuya Oni, mawa na si Papa Big Boy, okay? Papa Bear, okay? Kinsay mo protect sa ato. Okay? Kinsay managang sa ato. In short, kinsay mo trabaho para mag-standby lang tapirmi. Okay? Kung lumaki kayo ng ganon, di kayo natutong maglakad. Hindi ka natutong maglakad, wala kang muscle. Ibig sabihin nun, hindi ka makalakad dahil wala kang muscle. Pati kamay mo, walang muscle. Atrophy. Hindi ka na makahawak ng baston. Hindi mo maupo ka sa wheelchair, hindi mo maganon. Kasi luyat man. Halimbawa, lumaki ka, nakadepend ka sa nanay mo. Okay? Hindi ka nagbabanat ng buto at wala kang kaalaman. Kawawa ka. Kasi binigyan ka ng pagkakataon makaalis sa mundo ng suffering, pero ayaw mo. So ngayon babasahin ko itong reason na to.
Ito yung mga ginagawa nating solusyon. Very clear, very profound yung statement ng saintly person. Kung ano yung sitwasyon natin. Halimbawa, pag may sakit ka, punta ka sa doktor, di ba? Okay, kung siyempre, doktor pupuntahan nyo eh. Kasi yung man laging oy, may sakit, punta. Huwag na tayo mag-usap ng yung mananambal na mangkukulam, na gikulam ka daw, okay? Huwag na yon. Pag may sakit ka, pupunta ka sa talagang doktor na magdadiagnose, undergo ka ng experiment, di ba? Blood test, lahat. Para malaman yung sakit mo. Okay. At bibigyan ka niya ng gamot. So basahin ko itong sinasabi rito para makita nyo, ma-identify natin yung sarili natin kung ano talaga yung situation. Kailangan alam nyo yung kung saan kayo eh. Sino nakakaalam kung may lagnat kayo o wala? Sino nakakaalam? Kayo. Alam nyo yung temperature nyo, di ba? Sino alam kung kayo man nakakaalam kung kailan pumasok kayo sa CR, di ba? Kung naihi kayo o kayo magpupupo kayo man nakakaalam. Hindi man nakakaalam yung iba. Pero lang kung utot kayo rito nang walang sound. Hindi natin alam kung sino umutot dito dahil magtatayuan na alis. Di ba? A man may carry a burden on his head, and when he feels it to be too heavy, he sometimes give relief to his head by putting the burden on his shoulders. In this way, he tries to relieve himself of the burden. However, whatever process he devises to counteract the burden does nothing more than put the same burden from one place to another. Is it clear sa inyo? Yung lugduban nyo, dala nyo. Okay? Bugat sa ulo, lagay nyo sa shoulder. Bugat kayo, yakapin nyo. Okay? Pero yung burden nandun pa rin. So when you are not self-realized through understanding this wisdom from God, from our spiritual mindset, masi anong solusyon nyo? Walang solusyon. Kaya ang gagawin nyo, may problema sa Philippines, punta tayo sa United States of California o kaya dun sa Washington, D.C. Yung president may COVID din last time. Mas isang kayo pumunta nandun. Inisip mo, punta tayo sa saan ba yun? Sweet Sirland. Okay? Pagdating mo doon, bakit ganito dito? Ang dahil nagpapakamatay. Mas isang ka pumunta dito, dahil planet of death, walang solusyon. Halimbawa, yung nangyari yung person na dating controller, mayroong si Pinochet ba yun? Biro mo, panahon pa ng First World War, dictator na siya. Pagdating niya ng Second World War, dictator pa rin siya. At nung dumating na yung katawan niya na super senior citizen, nakahiga na lang siya, may oxygen. Pero sinusuga pa rin niyang i-control paano patakbuhin yung country. Mas anong gawin mo? Oxygen, lisod man kayo mangihi, lagyan ng catheter, okay? Di ko makalibang, hiwain dito, lagyan ng irinola dito, okay? Di ko makasalita, kasi lahat ng ginagawa mo, di ba, napansin yung mga advertisement you see this advertisement sa pagsisigarilyo, nakalagay dati, surgeon, warning, dangerous to your health, ayaw pa rin makinig. Warning, smoking kills, ayaw pa rin makinig. Suwayo na to kung mamatay kita. Okay? Lahat ng solusyon. Sinasabi sa inyo, ito yung problema. Okay? Pakita na sa inyo ngayon yung smoking causes cancer. Okay? Bigyan na, may ad na yung tao na bata pa siya, lumaki siya sa bilyaran. Lahat ng tao nagiinuman, nagbibilyar, nagsisigarilyo. So bata pa siya, nagsisigarilyo na rin siya. Mas hindi pa siya nagsisigarilyo. Okay. Kaya nung lumaki siya, nagsisigarilyo na siya. Pero dati pa, nagsisigarilyo na siya. May sakit na siya. Para bang, may ano nga doon yung, may nakita nga ako na humorous kasi dinala yung bata sa ospital. Tapos pag-diagnose ng doktor, sa bahay nila lahat ng tao nagsisigarilyo. Lolo, anak, lahat nagsisigarilyo. Kulang na lang yung aso sa kababoy. Okay? Lahat nagsisigarilyo. Nagbebenta ng sigarilyo. Kaya sa bahay nila puro usok. Yung bata,
na lumabas. Halimbawa, si Brenda, lumaki doon. Tapos biglang, may respiratory ailment siya. Pagdating niya sa ospital, dinala, sabi ng doktor, uy, problema ni bata, sultiya siya, undaon ng pagsigarilyo. Pero yung environment niya, lahat ng tao nagsisigarilyo. Kaya lang doon siya, mamatay. So ngayon, na-condition tayo sa mundo na to, akala natin taga dito tayo. Lahat ng kasama natin, nag-identify sa body. They relate to you as a body. Nakikita ka nila yung relationship sa inyo. Kaya we become hard. Okay? We have to protect ourselves. So, ang point ko rito, yung solusyon natin, hindi talaga solusyon. Kaya kung ang problema nyo, nandito kayo, inisip nyo, ay, naaman si Papa dito, tawag, wala ko pagkaon, tawag, mas nakakain na kayo, ha? Padala. Darating na yon. Kung dumating ang panahon, padala, iba na yung dumating sa inyo. Okay? Biglang dumating sa inyo sa email. Pagbukas nyo ng cellphone sa Facebook, iba na yung nakikita nyo. Wala na magpapadala. Pinadalang kayo ng St. Peter na ng papel na nandun. Okay? Your Papa has died gracefully under the care of the Lord na COVID, patay. Okay? Tindihan niya? And we condole with you. Okay? We condole. Nagsisimpatiya kami sa iyo dahil kinuha mo kaming tagapaglibing. Kinuha mo kaming tagapag-alaga sa Papa mo. So, no worry. We take it from here. Kami na ang may problema ngayon. Okay? Magbayad ka lang pag may pera ka na. Okay? Pero nagpumirma naman tatay mo na lahat ng lupain nyo ibabayad sa amin. Kaya no problem. Itindihan nyo? Pero nakikita nyo yung parate pero hindi nyo na papansin. Punta kayo sa ospital. Alam nyo, pumunta ako sa PGH. Ang laki ng PGH eh. Alam nyo itong Madana, ganito. Ilagay nyo 10 story. Kasi laki ng Madana. Per story. Nandun na, pagpasok pa lang, nandun na lahat yung nakaupo dun. Naka-Amerikana. Talagang mga disente. Kagalang-galang. Parang mga senador. Nakaupo dun. Tapos papasok emergency. May problema. May tinawa ng pana rito. May sakit. Dok, emergency. Nandun sila sa emergency ward. Nakaupo lahat yun. Marami sila nagkukumpetensya. Kasi naghanap sila ng kliyente. Okay? Ikaw, kliyente ka ng doktor, ng ospital, may nanonood din sila sa'yo. At patingin-tingin sa'yo ba? Ang sa'yo problema dahil. Way kwarta? No problem. Naglisod mo? No problem. Kami na bahala. Okay. Pagpasok mo doon, yung isang ward doon, puro may TV. Lahat nakahiga. Shit, may TV lahat yung mga tao rito. Kasi doon ako nagchat-chat dati. Dadaan ako. Tinitignan ko ba yung reality? Pero alam nyo, when Srila Prabhupada was telling me, it's not enough to understand that this world is a place of suffering. It's not enough to protect you. What will protect you is where your heart, your love is directed. Your meditation. To give you higher taste. Ano yung higher taste? Hindi naman yung higher taste, yung kinakain yung kropek. Hindi yun. Yung higher taste is the connection of your heart, your life, sheltered. Krishna. That's why Srila Prabhupada is always telling, you must become pure devotees of God. So this time, makita nyo, we're celebrating yung appearance ni Lord Krishna. Pero hanggat hindi natin naintindihan yung turo ng spiritual master natin, we will not appreciate how we have been cared and loved. Because Lord Krishna is the Lord of love. He loves us. And He's inviting us to enter that world. Our spiritual master, He's inviting us, come, stop this circus. Alam yung circus? Tama na. Okay? Lahat dito, nagkikengko yan. Okay? So, they invite us. Ngayon, kung ayaw nyo, di ba, I've been telling the story of Pinocchio? Di ba? Kung ayaw nyo, magiging donkey kayo. Okay?
Intindihan niyo? Yung consciousness kasi hindi naman kayo donkey talaga eh. Pero pwedeng yung consciousness niyo donkey. Okay? Pwedeng nasa katawan tao kayo, pero yung isipan nyo, yung gusto nyo, ayun, yung usapan nyo, hindi usapan ng spirit soul. Kasi lahat ng ginagawa nyo is simply to experience relief. Kaya kati kayo ng kati. Kaya hindi nyo makontrol ano lumalabas sa baba nyo. Hindi nyo makontrol. Hindi kaya kung makapag-sacrifice. Kaya mahirap kasi duwag kayo eh. Alam nyo, yung hero, ang perfect hero, yung hero talaga is Lord Nityananda. Okay? Si Lord Nityananda, binato na siya rito ng pat, dumudugo. Ni Jagayan Maday, mga demon. Okay? Pero, because of His love, kasi when you talk of Lord Nityananda, we speak of Lord Nityananda, Lord Krishna, non-different. It's all about care and love. Nandun siya, He cares for them. Okay? Kaya nung papatayin sila ni Lord Chaitanya dahil offensive sila kay Lord Nityananda, kay Lord Balaram, because Lord Balaram gives pleasure to Krishna, Lord Nityananda gives pleasure to Lord Krishna. And in this case, makita nyo kung ano yung hero. The greatest hero. He's able to protect them with His love and compassion. Okay? Ngayon, paano nyo mapoprotect yung sarili nyo? How can you protect yourself? By the process that is being given to us, the holy names. So when you come to the point of realizing yung basic understanding, you're not the body, and you realize, makikita nyo, I've been wasting my time for so long. Kasi nga, instead na you're connected with God's pleasure, with your friend, yung meditation mo, iba. Kagaya nung kaibigan namin, napakalungkot dahil si Krishna lumapit sa kanya. He met Srila Prabhupada. Nakausap niya Srila Prabhupada. And Srila Prabhupada is very pleased with what he's doing. Kaya lang dumating sa point na naisip niya, umalis siya. Lately, pumanaw na siya. Pumunta kami ni Richard, nagtatago siya. Ayaw niya kami makita. Puntahan kami, ayaw niya kami, saan ka tumutugtog? Ayaw din niya kami sabihin ko siya tumutugtog. So wala kami magawa ni Richard. Ilang beses namin siya pinuntahan. Pero ngayon, nung bigla na lang tumawag yung asawa. Kaya kung ikaw, you're really brave. Ano yung brave? Para you take hold of your relationship with God. Okay? You make a stand to engage in austerity and sacrifice. Kaya nga, yung third prayer ni Lord Chaitanya na lagi nyo kinakanta, one can chant the holy names of the Lord in a humble state of mind, feeling himself lower than the straw in the street, more tolerant than the tree, and devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respects to others. In such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. When you're loving Krishna, you're able to see the suffering of others. Okay? Kaya Lord Nityananda is a perfect example because He is the Lord of love. Kaya when Jagayan Maday were suffering from this conditioning sa material world, masi anong gawin nila? At dumating sila sa point na hinurt nila si Lord Nityananda, still, yung pagmamahal ni Lord Nityananda nandun. Yung humbleness, yung humility, the sweetness of love. Okay? Pero tayo, ayaw man natin. Gahi man tayo, kaya lagi tayong magpakagahi ba? Kaya konting pagsabihan ka lang, mata mo talagang, kung if only looks can kill, patay na siguro yung nagsabi sa'yo. Okay? At kung susundin mo yung nasa isipan mo, patay na. Kung yung powerful talaga kayo, sa kasuko nyo, siguro patay na kami rito. Okay. Kung yung mata nakakapatay, talagang gamatoy pero okay? Pero inisip niya, powerful. Pero anong nangyari? Gidugmo ka na ni Maya. Powerful. Baka kilikili power lang mayroon ka.
Kaya lumalayo yung tao sa'yo. So yun yung point ko. Yung solusyon talaga, no other way. Kaya nga, yung burden na daladala nyo sa age ng Kali Yuga, sinabi sa atin, there is no other way, no other way, no other way, except God Himself. Only God can help us, protect us, because He loves us. Is it clear sa inyo? Is it clear? Naintindihan nyo? Kaya, enough na maging talawan ba? Alam yung talawan? Diko, then wala kang spiritual muscle. So, yun ang mangyayari sa'yo. Kaya, mas anong gawin mong solusyon? Halimbawa, para mas dali na lang na experience karamihan sa'yo, identify with the body. Pag teenager kayo, teenager yung body nyo, nag-under kayo hormonal change. Sa inyo, yung iba sa inyo, walang pimples, di ba? Pero may mga bata, may pimples. Nag-undergo ng hormone. Kaya pag inisip nila, uy, may pimples. Ulaw. So, unsahin mo na to? Naklirasil. Butangan, mawa. Okay? Pag butang nimo na naman diri. Pag butang nimo, pag pisil mo, pag isog ka, uy, pimple. Sa harap ng salamin, lalabas yung nana. Puk. Okay? Pag pisil mo rito, may lumabas na naman dito. Pag ganon, sa sobrang pisil mo ng nana, papunta doon pag mo, bumabalik na sa mukha mo. So, hindi solusyon yun. Masi anong gawin mo ba? Kasi yung katawan na to, destiny na, ng providence. This body, this place is a place of suffering. To remind us why you are here. Why am I here? Okay? Now, if you identify yourself as the body, then you suffer. But if you know, listen from the care and love of Krishna, our spiritual master, He protects you. Kaya kung yung person, yung hero, naghanap kayo ng hero, then you're looking for a hero, dapat maging hero ka. Kasi hero is someone who makes a stand for someone, for others to be in a wholesome situation, to sacrifice himself. Kaya yung devotee, he's willing to make a stand, to be tolerant so others can chant. He's able to sacrifice because he experienced compassion upon others. Kaya si Lord Nityananda, nung nasugatan, still, yung makikita natin, we get a glimpse, an understanding of what love is. Ano yung love? Hindi yung sinasabi ko sa inyo na false bodily identification, you follow the desire. I love you. Mamaya, pag bunalanta ka, undang na. Yung bata din naman, may desire. Di ba yung kinikwento ko sa inyo? Di maminaw, nandyan lang. Yeah? Parang yung nangyari dyan, di ba? Lumabas sa bibig mo, na sound na mundane. Nagalit yung tao, papatayin ka. Okay? Nandun ka pa rin. Tinatanong mo, bakit? Di ba? Sabi ng tao, tama na. Pag di ka mo undang, patsyunta ka. Nandun ka pa rin nakatingin. Unsay sala na ako, unsay sala. Okay? Kita niya? Hindi mo na nakikita ba? You become so hard. At na-discuss ko sa inyo is this. May anak ka, yung desire, bata pa talaga mahal mo yung bata, lumaki. Meron din siyang sariling gusto niya. Yeah? Pag sinabihan mo, di ko, sabay, hanap dahil ng papa mo, ano man, warrior man, dali na tanggalon niyang sinturon, pasong ka dahil, bunalanta ka, dagang ka, di ba? Pero sa una, ang papa mo talagang, uy, ang cute ni Junior. Si Haridas, ang cute. I love you. Pagtagal, pati mong patasan, pasong ka bunal. Ikaw naman, Mami, Papa, I love you. Pag pinagsabihan ka ng papa mo, undang na. Nga naman mundang ko. Di ba? Undang na. Magpalit ka na, wapa, kanon na luto, palit bugas dito, okay? Palit suka o toyo kay wapata lapit na lunch. Di ka mo bunalanta ka. Di ko. Dito ka lang sa ML, pasok ka sa papa ni mo, dagang ka na naman, okay?
So hindi nyo napapansin ba na yan ang problema. kaya kinakausap po yun ng practical kasi yun ang magbibigay solusyon sa atin. Makita natin yung katotohanan. Kaya kung gagawin mo, halimbawa, nakadepend ka sa papa, mama mo, okay? Ayaw mo magtrabaho, ayaw mo sumunod. Darating ang panahon, yung dependency mo sa nagbibigay sa'yo ng protection, lahat yung mawawala. So ngayon, kung wala kang kaalaman, hindi ka natuto, kawawa ka. Okay? Kaya nga, we try hard to pass on what has been given to us. Yung realization na tinuturo ni Krishna. Okay? And with the process, don't you notice na lahat ng program centered ng parampara, it's about you, all of you, will succeed to love Krishna. Okay? Kasi when you're loving someone, you're willing to make a stand to help others. Yung devotee, kasi through experience sa material world, you become hard. Gusto mo magkaroon lang ng relief sa buhay mo. Sa'yo, bahala na mamatay sila, mag-suffer, basta hindi ka lang mag-suffer. Okay? Kasi nga, yung modes ng material nature nandyan goodness, passion, and ignorance. Pwede nasa mode of goodness kayo, alam nyo, nagchatchan nasa mode of goodness kayo in a way ngayon, ha? Pero dapat it must be connected with devotional service. Kasi pag mode of goodness lang, konting problema lang, panik ka na. Kasi gusto mo, ay dapat walang problema. Kung titignan nyo, may misery na hindi nyo maiwasan. Ano yung misery na yun? Misery is caused by the mind. Misery is caused by other living entities. Misery is caused by Mother Nature. Okay? So, nakalagay na kayo sa sitwasyon na, okay dito sa mundana ngayon. Yeah. Tapos, mamaya biglang, dahil gusto nyo goodness lang, tulog kayo, hindi nyo naisip na kailangan palang, magbukas ng water pump para may tubig lahat. Pero na gusto na nyo kalma. Pag gising nyo, pasok kayo sa CR, walang tubig. Puno ng pupo yung CR. Saon na lang nato ni. Okay? Anxiety ka na naman. Lakaw ka. Okay? Pero yung devotee, hindi ganon. Dahil nasa mode of goodness siya, yung senses niya hindi agitated. Kalma, nakakabasa siya. Naka-stay siya magbasa. Pero yung nasa mode of passion, iba, hindi ba pakali yun? Makarinig lang yung ida, tik, tak. Ang sana! Okay? Passion. Yung senses mo, agitated agad ba? Okay? Para bang kamutin, ha? Kasi passionate ka yung passion. Yung senses agitated. Kaya yung ignorance naman, puyaw na to. Kaya gusto na lang mo, kulang na lang, na-porent na lungon, pwede ka na matulog dito sa muhawa ka. So, ganun yung buhay. Yung life in an experience of happiness. But when you identify with the source of pain and suffering, then laking problema. Kasi araw-araw yung shelter mo, pagtingin mo sa salamin, nga naman lahi na. Okay? Tinignan ko nga yung picture ko ng baby ako. Yung baby katawa na. May hawak akong pamalo. Sabi ng papa ko, nung bata ka, may hawak kang pamalo, pinukpok mo ako. Okay. Tapos, palaki ng palaki. Okay, na senior citizen na yung body ko ngayon. Pero nakita ko nung high school, anong ginagawa ko lahat, napapanood ko, wala na yun. Then alam ko, somewhere along the line, I have to leave. Tapos nakikita ko yung mga nagsasuffer. Nababasa ko yung turo rito that this place is a place of suffering. At nakita ko rin kung ano yung cause ng suffering nila. You don't want to get away from the source of suffering, yung body. Pero hindi ibig sabihin na magpakamatay na kayo. Kasi may time man kayo na dapat parang sentensya ba? Okay? Sa katawan nyo, alam mo yung pag nakulong ka, dito sa material world, may preso. Hindi ba, sentensya ka na? Sabi na, anashin ka das sa krimen na ginawa mo. Bibigyan kita ng 30 taon. Hindi, ganito na lang. 70 anyos na pag-stay sa katawan. Okay? Bago ka lumaya.
Pero yung laya na yun, alis ka na sa katawan. Pero hindi ka pa nilalaya kung nandito pa rin sa word ng karma. At karma lahat yung ginagawa mo. Okay? Ngayon, hindi ko sinasabi na, oy, suffering ang katawan. Goodbye, cruel word. Okay? Pero takot ka rin kasi pag nagbigti ka, sakit. Di ba? Pero may time. Kasi nga, yung law, hindi ka pwedeng umalis sa sintensya mo. Kaya ngayon, wala kang katawan, yung mind, sinira mo yung katawan mo, pero yung body na sinira mo, nandun pa rin yung subtle body. Kaya, nandun ka, hindi ka makapag-enjoy sa senses mo. Nasa ano ka pa rin, subtle, yung mind mo, nandun pa rin, enjoyment. Kaya, suffering ka. Kaya nandyan, kapag bukas nyo ng pinto sa gabi, pagpasok nyo doon ba yan namatay yung may-ari? Okay? Baka pamaya, pagpunta nyo yung marinig, okay, ngano na ako mo diri sa akong balay. Okay? Is it clear sa inyo? So, yun ang gusto kong sabihin. Yung pag-travel, you're traveling. Okay? So, the only way you'll be relieved is when you reach your destination. The world of Vaikunta. And that word of love. When you understand your relationship with God and you now in harmony with relating with Him in love. And that process is given to us, the chanting of the holy names. And every time we have celebration, it reminds us why Krishna comes. Sweet Krishna comes to bring us back to His world. So ngayon, dapat aware ka. Okay? You're the person who owns this kingdom. Ikaw'y nanonood. Okay? Anong gagawin mo sa pinto? Okay? Ayaw mo umalis? Aalis ka rin eh. Okay? Ano yung consciousness mo? Okay? So it's not a game we play. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, the more you must make effort to follow and pray and be in a situation wherein you are experiencing the third prayer of Lord Chaitanya. Kasi with your own power, you cannot succeed. But if you are very fortunate to come in contact with the devotee of God, just like Lord Nityananda, okay? He's the spiritual master. Si Jagayan Maday, sinakta na siya. Pero he can ask Krishna, Lord Chaitanya, no, protect them. Okay? Save them. And Lord Chaitanya, okay, but don't do it again. Okay? So dun yung makikita, the spiritual master has this relationship with Krishna. If you make an effort to relate to Him with this world of devotional love, then He blesses you. You don't need to be perfect. You just simply live a life that is pleasing to the spiritual master. And what is that pleasing life? Loving Krishna. And then the more you make effort, the more He blesses you. Kaya nga, yung situation nyo ngayon, if you can appreciate your traveling and the destiny is not a place na akala nyo sa mundo na to. Because this place is a planet of death. That destiny is your heart. Katabi nyo si Krishna. Where your heart is, that's where your mind will go. Okay. So how can you love Krishna? Chant the holy names of Krishna, devotional service. The more you glorify Krishna, the more Krishna is pleased. Because the more we become fixed in our true relationship with Him, then we are in harmony with His will. And God is the source of happiness. And He wishes us well. He loves us eternally. Kaya yung world na yon, world ng love, yun ang papasukin natin. Okay. Itong mundo na to, it's not what we think. It's eternal. Material energy is eternal, but what you see here is all temporary. At napakasakit kung nag-identify ka sa temporary world. Kasi nga, even at the time aalis ka na, ayaw mo pa rin umalis sa suffering. Hawak-hawak mo yung apoy, pero ayaw mong bitiwan. Papasok ka ba? Dok, wag mong tanggalin yung apoy sa kamay ko. Yung katawan mo ba? Kasi ginamit mo yung energy, yung katawan na to,
dapat for the pleasure of God. Kaya yung science na tinuturo sa inyo. Everything that is here is for God's pleasure. And what separates us? When we try to play God and use God's energy for our enjoyment, then you suffer. Is it clear? So I'll read again yung turo dito, paano, para alam nyo kung saan kayo papunta, okay? At ano yung solution. So in Kali Yuga, the process for purification to be saved is the chanting of the holy names. The prime sacrifice is Harinama. It's in the Puranas. Harinama, Eva Kebalam, Kolowa Nasteba Gatiranyata. In this age of Kali Yuga, there is no other alternative. There is no other alternative. There is no other alternative except the Maha Mantra, the chanting of the holy names. Because it's the supreme purifier, God Himself coming, given to us by God the servant, who wants us to be connected with His pleasure. And what is that pleasure? Devotional service, pag-ibig. And here, ano yung meditation nyo lahat? Ano yung focus nyo ngayon? Ngayon, kayo, di ba? Me, okay? Sa mirror, me. Then at the time aalis kayo, Dok, me, ayaw ko umalis. Sabi ng doktor, alis ka na nga eh. Yung katawan mo bulok na eh. Kinain na ng virus yung baga mo, hindi na lang parang sasakyan ba? Gusto mo pang tumakbo yung sasakyan, wala namang gasolina. Pulpog naman ang ligid. Ikaw yung driver. Basta man eh. At nandito na yung balod. Lumalulunod na. Okay? Nag-identify ka sa sasakyan. Eh yung sasakyan, wala nang pulpog na yung gulong. Pag start mo ng battery, wala nang battery. Hindi man pwede itulak. Nandun ka sa ospital. Dok, tabangan ko. Hindi man pwede itulak ng doktor yung kamatayan. Alis ka na doon. Hindi na mudagan ang sakyanan. Okay? Pag hindi ka umalis, matatabunan ka man. Nandiyan naman yung malulunod na yung lugar. Susunog. Saka nandiyan na yung sira na doon. Wala na power kasi ang piston ring, pulpog naman. Ang imong abaga, pulpog naman. Gikao na sa COVID. Kaya mas wala nang bumubugang aso sa likod. Wala nang apoy. Wala nang init. Dahil alis ka na. Kaya yung katawan, bago mamatay, lalamig. Una, mainit. Yakap-yakap ka, ang init. Pagtagal, tawag nila stiff. Alam yung stiff? Tigas na ba? Kasi lamig ng yelo. Kaya delikado, umalis sa katawan na nakaupo. Lisod na. Problema ang mga taga-pico. Kay masahiyan ang lawas, kay gahi ka. Hindi sila kayo balo, hindi nyo alam na umalis. Halimbawa kayo, sinabi, teng, teng, teng. Di ko, unya na. Okay? Biglang, nandun ka nakaupo, pumasok yung cobra, matagal na nandiyan, kinagat ka. So, pagkatapos ng kirtan, gahi na yung lawas mo. Nakaupo doon. Okay, nakahiga ka na nga ganun. Kuya, ano yung problema ni? Tawago ng punerarya kay masahiyon para madiretso kay para masulot sa kabao yung katawan. Alam nga naman yung kabaong box na ganun kwadrado. Lagay natin na Merry Christmas. Yeah? This world is a place of suffering. So open your eyes, okay? But by nature, you're longing for shelter, for a friend. Lahat tayo naghahanap ng kaibigan. And the spiritual master is your friend. And the holy names is inseparable from Krishna. When you chant Krishna, the spiritual master is there. Every happiness you're looking is with God because He's the source. So the more you chant, the more you want to chant. It becomes sweeter and sweeter. And then with clarity, nakikita mo na. Hindi na yung pag may nalulunod, dagan. Gibirani mo ang sinina lang. Nalunod pa rin. Okay? Parang sa ospital, nandun lahat. Dok, tabangan ko. Di pa ko gusto mamatay. Ang doktor, wala naman, problema naman imong lawas doon. Gikao naman. Mas daghan pa man imong giinom kaysa gikaon. Pulpog na imong bituka. Sige ka sigarilyo, bata ka pa. Sa karon, wala ka na abaga. Kaging na. Saan na lang nato na. Di man nato pwede butangan na katong, alam niyo yung paglagay sa gulong na hangin, yung oxygen.
Okay? Yung tiyan yung sao nato na ang imong tinay bulok naman. Pagkain mo, di naman maana ang pagkaon. Mabulok na lang diya. Di ka na makalibang. Pero ayaw mo pa rin umalis. Dok, di ko gusto muhawa. Tama! Kaya pag may isip mo, sabihin sa'yo, Dong, may problema, mamamatay ka na. Dalong ko sa ospital. Dalong ko sa ospital. So what you need is a spiritual doctor. What is a spiritual doctor? He opens your eyes because he seared of the truth. Okay? He opens your eyes. He teaches you the truth so you can hear. Purify your heart. Then you can walk in this miserable world. You become the witness of what's happening. You become a yogi. Realized person. Kaya free ka. Lahat nagaano, di ko gusto muhawa. Ikaw nanonood lang ba? Lapit na ko muhawa. Pero sakit ni muhawa kay di ko makaginawa. Pero naanat man ko na, Krishna, Krishna, ikaw na bahala sa ako at may faith ako na naintindihan mo talaga. God reveals Himself to you. Kaya, although mahirap, hindi Krishna. Okay? Go to Krishna. Goodbye, cruel world. So, hindi ka na born again. To be born again in this miserable world. Kantay mo na, Born Krishna Free. Okay? Nandun ka lang kay Krishna. Even in this world, if you practice devotional service, the science of love of God, kasi lahat ng ginagawa mo, kinakain mo, tinitignan mo, si Krishna, inaalay mo si Krishna. So nakikita mo lahat dito, konektado kay Krishna. You see the child of Krishna. Okay? Kaya, you don't relate to anybody without care. You care. Kaya you become a real hero. You make a stand so others can be happy because of the happiness you're experiencing. Kaya masinan dito ka, you're with Krishna. Okay? You never left the spiritual world because nandun man yung Pag dumating, kaya ni Richard, di ba lagi umu-order sa Lazada? Dumarating, okay? Okay, dumarating, okay? So, paano mangyayari yun? Kailangan bona fide yung pina-follow nyo. Hindi, legit. Di ba, titignan, legit, para dumating. Okay, tatanungin nila kung legit si Richard. Okay? Kung nagbabayad nga ba talaga, dumarating lang yung product, tapos sinasabi, may kwarta, pabalik-balik. Okay? Hindi na sila magpadala. Okay? So, if you may take this opportunity not to waste your time. Kasi, mayroon kang certain time na nabigay sa iyo. Allotted ba? Okay? May sintensya ka rito . Pero yung sintensya mo na mag-suffer, pwede palang mabaliktad na hindi ka nagsasuffer. Hindi kagaya nung, alam niyo yung ginawa ng mga drug lords sa Bilibid? Doon sila nagdi-deal ng drugs, di ba? Ngayon, nakakulong kayo rito sa material body, pero alam nyo, you're not the body, you understand, you can connect your life in doing the will of God because you know the science of love for God. Offering everything to Krishna, karma yoga, and you're guided by your spiritual master who loves Krishna. He cares for you. He's your eternal father, your friend, the spiritual master. Pero kung ang mundo mo, kagaya ng mga nakakulong doon, kagaya ng isang drug lord na nandun, wala siyang ginawa kundi mag-control, mag-bend ng mga drugs, at ang dami niya ng pera na nakatago. Okay? Pero nandun siya sa kulungan. Bigla nagka-COVID. Sabi ng mga, may sentensya siya rito, reclusion perpetua. Alam niyo reclusion perpetua? Makukulong ka hanggang mamatay ka, walang parol. Pero dahil itong tao na to problemado, maraming so yung experience mo na nasa loob ka, may pera ka na tinago, pero hindi mo magamit. Okay? At lalo na kung dumating sa point na last 2 years, sinabi sa kanya na, oy, ang drug lord big time, nagka-COVID, patay. Okay. Akala mo, you try to eat you try to have the cake and eat it too, hindi mo matadala. Hindi mo rin makakain. Kasi alis ka. So lahat ng hinakop mo rito, iiwan mo. At ang napakasakit ay nag-identify ka sa source ng suffering. And it gives pain and sadness to the devotees of God. Kaya they come. They're very tolerant. They're very magnanimous. They're real heroes. Our Gurudev, Krishna. Okay? Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. So ngayon,
Kung papasok ka sa mundo na yon, then makikita mo. Pero kailangan mag-make a decision to make the right choice. To become responsible. Kasi relationship is responsibility. Responsibility. And you make that right choice to follow the direction of Lord Krishna, then you're protected. Anong sabi ni Lord Krishna sa Bhagavad Gita? Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Hindi yung ibig sabihin religion yung faith nyo. Abandon lahat ng pinagsisilbihan nyo. Just surrender unto me, I'll protect you. Complete shelter. Lahat ng problema nyo, Krishna will protect you. Only God. Kaya nga tinalagay nila ron parate, God is good. Naturally, God is good. Just surrender to me, I'll protect you. To those who are constantly devoted unto me, I give them the understanding by which they can come to me. So if you make a relationship to establish this relationship that has been cut off by following God sends His representative, someone He loves. Oh, dumating. Okay? Kaya we glorify the spiritual master, and now Lord Krishna's appearance, we glorify Lord Krishna because He's so kind, He's so attractive that He loves us eternally. He is attracting us to enter that world of devotional service, to go to the spiritual world. That even now, you can be in the spiritual world. If you have this spiritual understanding and guided by the spiritual master, your devotion to Krishna has come to the point of unflinching. You have this unflinching service, pure devotional service. You have become a real devotee, a pure loving servant of God. Other than that, walang solusyon. Kasi parang sinabi rito, a man may carry a burden on his head, and when he feels it to be too heavy, he sometimes gives relief to his head by putting the burden on his shoulder. In this way, he tries to relieve himself of the burden. However, whatever process he devises to counteract the burden does nothing more than put the same burden from one place to another. Okay? Yun yung experience natin sa mundo na to. Yung karma ba? Kaya yung reincarnation, yung desire, you follow the desire, hindi mo na fulfill, pero nandun pa rin yung mind mo, and para bang, alam yung grass caterpillar, bago siya lumipat sa isang dahon, kailangan may tatapakan siya, di ba? So ganun, kung ano yung desire nyo sa mind nyo, ano yung focus nyo, then yun yung magiging destiny nyo. You don't blame anybody. You don't blame God. You're completely responsible for your own life. So either you learn how to be responsible by dovetailing your activities with what is eternal. Ano yung eternal? Yung position natin. We're eternally dependent upon the pleasure of God because we're not God. We're not self-sufficient. Okay? But we have the freedom to make the choice. Ano yung activities na gusto mo? Either you're dictated by the Maya or the mind, or you're under the care of Krishna, experiencing this service as what we have learned and heard from the pastimes of Lord Krishna in Vrindavan. Simply under the protection of Krishna, sweet Krishna. Yun ang mundo ng spiritual life. Kaya habang nandito ka, it doesn't matter. Okay? Either you're here or anywhere, because the journey has stopped. The only way is when you reach your destination. And that destination is about understanding the absolute truth. Ano yung absolute truth na tinuturo sa inyo? Reality, you're not the body, you're transcendental, you're a different energy from matter. And secondly, your eternal position as eternally the loving servant of God. You will be serving and loving. Ngayon, in illusion, you try to be the master or you'll be serving pa rin. Serving mo yung senses mo, okay? Servant ka, mas anong gawin mo. And that perfection is when we are in harmony with the pleasure of God. And yung activities is awareness and engaging in action, the spirit soul, you, connecting your life with the source of happiness, Krishna's happiness. Kaya if you're with Krishna, always chanting the holy name, then you're always happy. Okay? Is it clear sa inyo? So, loving God is achievable. Knowing God is achievable. You can know and love God. Because
He reveals Himself to you. First, with wisdom coming from our spiritual master. He tells you about the spiritual world. He tells you how you can relate to God. Not what we've been conditioned. Ano yung condition ninyo rito? Ano yung na-condition kayo? You identify with the label of the body. Okay? Either nasa katawang babae kayo, taga-tampilisan kayo, ganito kayo, conditioning. Yung kagustuhan nyo na enjoyment according sa conditioning nyo, sa modes. Okay? Kaya yung iba, mode of goodness, gusto nila kalma lang parate. Iba, mode of passion, gusto nilang kakainin yung mga passionate na pagkain. Ang pagkain nila, mas maraming sili, maanghang, maasim, diba? Kakain sila ng mangga, lagyan pa nila ng toyo, saka sili, okay? Pero may mga tao naman, gusto vegetarian na iba rin yung effect sa body. Pero lahat yan, what is important is to be able to be in harmony with the will of God. His pleasure. So, if we simply follow yung process ng devotional service, the hearing and the chanting of the glories of God, then we'll always be with the Supreme Person. Okay? Every moment of your life, you have life. Kaya pag may problema, Krishna, Krishna, Krishna. Kaya alam mo, may problema ako. Kaya Krishna, protect me. Hindi pag may problema, Mama, padala biskwit. Mama, wala na akong Milo. Okay. Pagkauna mo dire purutan. Okay, lami. So you see how you're making progress? Nakita niyo yung taong, yung person, makita niyo yung love sa mundo na to, even sa aspect na lang. Halimbawa, yung husband saka yung wife, yung husband, nag-marry sila, bata pa sila, at biglang ang hirap ng buhay sa Pilipinas. So yung husband, naisip niya, magtrabaho ako sa labas. So hindi pa niya nakita yung bata lumabas. Paglabas yung wife niya, 2 months pa lang yung tiyan. So trabaho siya kasi inisip niya, si baby lalabas after 9 months. Okay? Pero kung siguro, ba't lumabas si baby 4 months pa lang? Okay? May baby na. Okay? Pag 9 months, so ngayon lumabas yung bata, hindi niya nakikita. Pero he works there sa init sa Saudi. Trabaho niya magpison. Pisonin yung kalsada. Okay? Kung yung gabi kasi sila nagtatrabaho doon kasi malamig. Sa araw, mainit. Maabot siya 100 centigrade. Paglabas mo parang oven ng bakery, papasok ka. So sa gabi sila nagtatrabaho. So habang nagtatrabaho, pagdating ng monthly, biglang may telegram, nanganak na si Inday. Okay? Ito ang baby, padala. Kamukha ko, okay? Si Junior, okay? O kaya, ka-cute sa akong ninya, okay? Trabaho ka, kagod, padala ka ng pera para sa kanila. Makita mo lang na nakangiti, may daladalang, teddy bear yung baby mo, hawak-hawak, okay? Masaya ka na. Okay? Magsasacrifice ka. Relationship, pag-ibig. Okay? Yun ang example lang sa mundo na to. Pero love is real because you're relating to a person. To your loved ones. Okay? Now, when you come in contact with this process, descending process, you can enter that world also by being faithful, being truthful, to follow the instruction of the person whom Krishna loves so much, our Gurudev, like Narada Muni. Is it clear sa inyo? So ngayon, hindi na kayo mag-worry darating ka sa point, kaya yung realization, the spiritual master does not hate or dislike anyone. He sees everyone with equal vision. He sees a brahmana, a priest. He sees a dog. He sees an elephant with an equal vision. He sees Krishna everywhere. He does not hate or dislike anyone. Pero material conditioning, iba. Okay? Amiga ta kay... Okay? Pero amiga ka ron, pagkadugay, kontra na. Ang best friend, best enemy na. Pagkadugay, yung dislike condition na. Okay? Amiga ta ka kay, nagpadala man mami ni mo dagang biskwit ba? Amiga ta ka ron, okay?
Pero pag di kumatag sa imo, kontra naman. O kaya, ikaw may ginagawang kalokohan. Okay? Sabihin sa'yo, uy, di man na maayo. Bati man na. Sabadya. Okay? Pagkatapos, makalaman na kayo. Conditioning man. Yung material life, completely different sa spiritual life. Kaya nga yung process na turo ni Lord Chaitanya, you must be in that state always. To be protected. Number one, yung chanting ng holy names. Because nasa scripture is the word of God. Okay? Kung anong gusto niya. So, all benediction. The holy names is the prime benediction for humanity at large. Prime benediction, yun ang pinakaswerte natin. To hear the holy names of God coming from the representative of God. Because it gives us what we're always anxious. Lahat tayo anxious for happiness, for protection. Ayaw natin mag-suffer eh. Pero ang place natin is a place of suffering. And nag-identify ka sa source ng suffering. Okay? Nag-identify ka sa death, itong body. Then you suffer. And ano yung prayer ni Lord Chaitanya? Sabi niya, Oh my Lord, you have hundreds and millions of names. Walo lang yung prayer ni Lord Chaitanya para ma-fix tayo. Simple lang. Kasi simple lang naman tayo. One, Oh my Lord, you have hundreds and millions of names such as Krishna, Govinda, Rama, and each of his name is invested with transcendental potencies. And you made it very easy for me to approach you. But unfortunately, I have no attraction for them. Si Krishna na yung lumapit ba? Embracing you. So ngayon, dahil sa conditioning mo sa material world, di mo nakikita. Para bang, alam mo yung may sunglass ka, na yellow yung nakikita mo, hindi klaro ba? Yung iba, sunglass nila, itim eh. Iba one way eh. Hindi na nila nakikita kung ano yung nasa harapan nila. Okay? Di ba nakapasa niyo yung mga advertisement? Pag malabo daw yung mata nyo, baka sabihin na, Lolo, mano, unsa? Bingi ka pa? Lolo, mano, pag gano'n mo. At lalo nung kinasal, hindi ba? Malabo yung mata, kiss one another, hindi ba? Sabi niya, oh, show your love to one another. Nandiyan yung pare. Imbis na yung wife mo yung pare, yung kinis mo. Sabi pare, hoy, dili ko. Okay? Okay? It's a world. Okay, yung journey, when we reach the destination, then, wow. Pero you're all traveling, okay? Kaya pag travel nyo, sa travel, ang advice sa atin, we must become liberated, free from material desire. Kaya pagdating ng ending na, pagdating nyo sa ospital, binigyan kayo ng respiratory, hindi ka na iiyak doon, Dok, tabangan ko mabuhi. Hindi na. You're there. Because you know, I'm leaving this body. Krishna, please protect me. Okay? Where your heart is, that's where your mind will go. Kaya kung hindi ka practice, so practice. Kaya nga practice eh. Practice makes one perfect. Okay? Imbis na si Krishna nag-o-offer ka, ang ino-opera mo parati yung mukha mo araw-araw, okay? Kailangan, ang buhok ko ngayon, Amerikana. Daya ko, Amerikana. Dati, yung kilay, nipis, karon dako na, ana na mga kilay nga ron. Kaya, bili ka ng eyebrow para ganun yung kilay na. Yung mga lalaki naman, kailangan macho, okay? Yung dating nila ngayon, haircut nila, yung may kaltas dito na kidlat. Okay? Nakita niya yan? Yung iba naman, mukhang samurai, kaya satuichi. Okay? Yung iba naman mukhang Russian. Yung iba naman, lagyan natin parang kabayo. Violet blue. Di ba? Napapansin niyo yung lahat. Saan eh? Yeah? Yun ang wino-worship nila. Yung material energy. I-dribble ka ni Maya. Kala mo, dinidribble mo yung bola. Dinidribble ka ni Maya. Where your mind is, that's where your heart will go. If your heart is with Krishna, that's where your mind will go. So whatever state of activity you engage in, yun yung consciousness mo. Kaya binigyan ka ng purificatory process to go to Krishna, the holy names. It gives you happiness. It's the eternal activity of Lord Chaitanya, the Sankirtan movement. Eternally, Ngayon, you have to make that choice.
Kaya nga sabi ni Srila Prabhupada, okay, you're so fortunate, may visa kayo to go to Krishna. May visa. Hindi na yung visa pupunta kayo sa Amerika na dadama kayo sa embassy, mangutana pilang kwarta mo sa bangko. Okay? Terrorist ka ba? Musliman ni mong ngalan. Okay? Baka kauwang ka ni Bin Laden. Okay? Ikaw ba yun ni? Okay? Di ka pwede. Deny. Hindi na ganun. May visa ka na to go to Krishna because you have come in contact with the representative of God. Okay? Ngayon, yung ticket nandyan na rin. Yung holy names. Okay? Binigyan ka na ng ticket. So, ang tanong, when will you go? Kayo na susulat. Yung ticket nyo, open ticket. Muuli na ko karon bago mag-December. Hindi na ako maminaw na si jingle bell, jingle bell. Okay? Krishna, Krishna. Okay? Hindi na ako mag-expect sa New Year na Rudolph the Red-Nosed Reindeer, si Santa Claus, magbutang ta diya sa ako, okay, para pagpukaw nimo sa buntag, puno sa basura, gikan dito. Okay? Is it clear sa inyo? It's already there. Now you have to make the right decision. Okay. Either you embrace Krishna or what do you want to embrace? Voila. May pangalan, COVID. Di ba? Number 24 ba si COVID o 23? Si COVID, Brian ba? Yung hipos na ba? Hipos na. Pantay na yung paa. Wala na sa paa. Umalis na rin. Okay? Wala na. Is it clear? So, let's chant. Haribol. Namaste Swarupananda Paramam Sadamine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prestaya Te Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nayanya Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Gopala Govinda Rama Madana Mohana
Gopal, Krishna, Jaya Jaya Gurudev.